Hello po mga kababayan, si Kamanong po nagbabalik po muli sa inyo para po magkomento po dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga tambay. Ito po, umpisa na po natin mga tambay. Ito po, nakakalungkot po. Ito pong ating kandidato po na pagkasenador, si Atty. Lambino mga tambay, si Raul Lambino. Ay nakaranas na po. Nakaranas na po yung sinasabi po ni Attorney Glenn Chong at ni Attorney Harold Respicio na malaki ang talagang posibilidad na malawakang dayaan po dito raw po di umano sa ating halalan. Ito po, na-experience na po. Nangyari na po kay Attorney Lambino mga tambay. Yung mga binoto niya po ay iba po ang lumabas sa mga resibo po ng kanyang mga hindi naman binoto ang lumabas sa resibo mga katambay. Ito po, kinwestiyon po at talagang pinakita po ni Atty. Lambino po ang nangyari po sa kanya pong pagboto. Kalat na po ito sa social media. Talagang unbelievable. Pakinggan po natin at panoorin po mga tambay. Yung kaganapan po sa pagboto po ni Atty. Raul Lambino mga tambay dito po sa machine na ito. Ibang klase. Talaga palang kampante po ang binagoong Pilipinas na talagang papasukin ang kanila yatang pambato dahil po ang kakampi po yata nila ay ang COMELEC di umano mga kababayan. Ito po. Ako, isang kababagtag, inulit dan ninanong ito yung poya resibo si Pimoyat sa nanay niya. Ito yung boto sa sarilik na si Asawak. Pantami ang tokman Asawak. Sa chairman, si pa chairman nyo? Sige. Okay. Atan may pirma. Oh, pirma nyo taro. Gano, wala evidence si Katultay Pimoya resibo. Nyawitan takili sobre tapi ano lagi na ba? Alora. Kinasama di ko tayo dyan. Yan. Okay. Oh, ayan. 15 minutes. Ito mga kababayan, ito yung resibong natanggap ko nung bumoto ako. Una, blanco, wala. Yung pangalawa, ito. Pangatlo, ito pa rin. Iba yung mga lumabas na mga pangalan doon sa binoto ko. So, iiwanan ko ito sa BI. Pakantakilasatan, bahala na kayo dyan. Anong gagawin dyan? Basta magdiwala kita pa. Gano'n na alam ang perfecto tayo machine. Ayos na pakapa. Yan po ang mga machine. Isang kababagtag, inulit dan ninanong ito yung poya resibo si Pimoyat sa nanay niya. Ito yung boto sa sarilik na si Asawak. Pantami ang tokman Asawak. Sa chairman, si pa chairman nyo? Sige. Grabe po mga tambay, ano? Yung machine, grabe. Hindi kaya nakaprogram na talaga yung machine. Kasi hindi po nababasa yung binoto mo. Ang lumalabas po, yung nakaprogram na kaya. May nakaprogram na kaya dun sa machine mga tambay na kahit sino ang iboto mo pero ang lalabas kaya yung nandun nakaprogram sa machine. Makina po kasi yan Di ba? Pwede po nilang kontrolin po yan. Dahil kontrolado po yata yan sa COMELEC, di kaya? Nakita nyo po yun? Si Atty. Lambino po yan. Paano po kung mga pangkaraniwang tao lang, pangkaraniwang katulad natin, na hindi na po natin kukwestiyonin? Siya po isang abogado na talagang inalam niya. Di ba? Paano kung pangkaraniwan lang po tayong mamamayan?
pangkaraniwang Pilipino, okay na yon. Hindi na natin na kukwestiyonin yon. Di po ba? Dire-diretso na po yung mangyayari na ganito sitwasyon na yung machine na ginagamit natin hindi pala ito magbibigay ng tamang boto kung sino ang binoto natin. Hindi lalabas dito ang totoo. Ang lumalabas dito yung kagustuhan kaya nila na nakaprogram na. Nakakalungkot lang mga tambay. Sagrado po ang boto Napakahirap. Yung ating pong mga tax, issue na po ng corruption Pati ba naman boto natin, nanakawin pa rin? Anong klaseng gobyerno ito? Boto mo na. Yun na nga lang ang karapatan mo. Malaya at sagradong pagboto at pagpili sa tamang kandidato. Pero, ganun po pala kaya ang plano talaga nila. Talaga palang lumalabas na ngayon ang depekto na yung pinakakalat po talaga at may hawak na maraming ebidensya si Atty. Glenn Chong na talagang napakaraming problema dito sa halalan nito, lalo-lalo sa ginamit nilang mga machine. Tapos na raw po. Kaya pala mag-iisip tayo na itong halalan na ito, tapos na. Dahil makokontrol na pala nila. Nakita nyo po, hindi lang po ito pong pangyayari na ito, hindi lang po ito pong araw na ito. Di ba? Nauna na pong nangyari ito sa mga kababayan nating OFW. Ganito rin. Sa naranasan po ni Atty. Raul Lambino na tumatakbo po natin PDP laban po yan. PDP laban. Nakita nyo po, kandidato pa ng PDP laban. Hindi lumabas yung kanyang mga binoto. Pati mga kamag-anak niya, ganun din ang nangyari. Grabe, no? Sino-sino kaya nakaprogram doon? Grabe. Kaya mga kabayan, makapag-iisip talaga tayo na itong halalan na ito, kaya paisi-isi lang sila, di ba? Paisi-isi lang. Hindi nga sila halos naglibot sa Mindanao. Hindi nila sinuyod ang halos Mindanao. Limitado lang po ang mga pinuntahan po ng alyansa. At dinala po tayo sa mga survey, di ba? Dinala po tayo sa mga survey na puro sila nangunguna paano ka nga pala hindi mangunguna? Mga tambay. Dahil dito sa lumalabas sa machine, mukhang yung machine po, ito pong ginamit nilang makina o machine sa halalan, talagang sila pala lalabas yata rito. Kaya pala ginukondisyon na isip natin. Di ba? Para sabihin na sila ang nangunguna sa mga survey. Kaya yung mind conditioning, pinalalabas nila sa lahat. Ang mga survey company ay puro sila ang nangunguna, yung alyansa. Yung pala may hocus-pocus na yata dito sa mga makina na ginamit ng Comelec, pati yata Comelec. Kaya nakakalungkot lang po mga tambay. Talagang hindi katanggap-tanggap itong mga nangyayari na ito dahil yung binoboto mismo ng taong bayan, hindi pala ito ang lalabas sa makina, dito po sa machine. At talagang ito po, makapandadaya po pala talaga ito. Lalong-lalo na yung mga Pilipino na walang kaalaman dito sa makina, walang kaalaman sa internet, walang kaalaman dito sa machine na ginagamit. Di po ba? Dahil marami po tayong mga kababayan na hirap pa rin gumamit ng technology. Di lusot na po mga binoboto nila na akala nila yung binoto nila ay yung talagang lalabas na resulta at mabibilang at makakount po ito. Yung pala, pagka ganito po, lahat ng makina o lahat ng machine na ginamit, talagang wala po tayong aasahan pala. Talaga palang ang kasamaan po at ang talagang ang magwawagi po pala puro kasamaan. Kasi masama po ito. Pagka ito po, ganito ang lumabas. Yung binoto natin na hindi lumabas, di po ba kasamaan yan? Masama. Masama ang plano nila. Tapos tapos na halalan. Nabilang na raw. Napakahirap sa ating bansa para i-complain mo ang dayaan. Di ba?
Pag nadeklara na nila na sila ay panalo na. Pag ikaw naman ay nagpetisyon, naku po, isang damukal na pera ang ubusin mo riyan. Pero nakapandaya na po yata sila. Nakakalungkot lang po ang nangyari kay Atty. Raul Lambino. Ayan. Mga kababayan, ganyan po. Yan po ba ang pinagmamalaki ni Commissioner Chairman George Garcia? Napakagaling po. Perpekto po ang pinaghandaan nyo po na 2025 election. Perfect po. Napakahusay ng makina na ginagamit po ninyo. Ibang klase. Ilan lang po ang senador na iboboto. 12 lang. Nagkakaproblema pa sa machine. Ang lalabas. Ibang klase. Ilan lang naman ang tumatakbong senador. Hindi naman ganun karami. Di po ba? At bawat distrito po ng mga lugar natin ay ilan lang naman na naglalaban-laban diyan. Di ba? Mga congressman, di ba? Governor, hindi naman po aabutin na 100 congressman na maglalaban-laban sa distrito. Di po ba mga kababayan? Kaya nako, magbantay po tayo na husto. Buti na lang kay Atty. Lambino po natapat itong ganitong problema. At least malaki po ang laban dahil mismo siya nakaranas at isa po siyang abogado. At ito po talaga i-questionin niya po ito sa COMELEC, mga tambay, dahil may kakayahan po siya bilang abogado. Po kung katulad po natin si Kamanong, ganyan ang mangyari, di ba? At paano natin questionin 'yan? Lalo nga sinasabi ko ng mga kababayan natin, di ba? Kaya naku po, isama po natin ito sa talagang pagbabantay. At sana may makatulong po sa atin. At talagang kumilos din po talaga at magbantay. Lalo po, makina po ito, hindi naman po mano-mano ang botohan. At talagang marami pa pong lalabas na problema ang mararanasan po natin itong botohan na ito. Dahil naumpisa na po dire-diretso na po yan. Kung may depekto po ang isa, tsak po, halos lahat ay magkakadepekto po, mga kabayan. Sana lang po, marami po magreklamo. Marami po sanang magsuri na katulad po ng ginagawa ni Atty. Lambino. Sana po magsuri po tayo, mga kababayan. Bantayan po natin ang ating boto at questionin po natin sila. Questionin po natin katulad po ng ginagawa ni Atty. Lambino. Mga katambay, nakakalungkot lang, ano? Talagang gagawa pala sila ng paraan para po yung sinasabing kapangyarihan ay manatili po sa kanila. Lalong-lalo po yata itong nasa sinasabing binagoongang Pilipinas. Kaya pala mga pangisi-ngisi lang. Walang iniintindi. Walang ka-stress-stress. Yung pala, COMELEC lang pala, mga tambay. COMELEC lang. Si COMELEC lang pala ang kakausapin. Di umano. Ibang klase po. Yan po, mga tambay, ang nakakalungkot. Ang dadanasin natin. Pag ito po yung nagpatuloy na ganito po, ang kalalabasan po ng halalan, mga kabayan, talagang kasamaan na po ang maghahari sa ating bansa. Nakakalungkot lang po. Maraming salamat po sa mga subscribers po natin. Shoutout po sa inyong lahat. At salamat po at maraming salamat po. Kahit po nagkakaproblema po ang halalan natin, diretso pa rin po tayo. Talagang wag po tayong mawala ng pag-asa. Kailangan po natin lumaban. Ang panlaban po natin, ang boto po natin, mga kabayan. Diretso pa rin po tayo. Black voting, solid PDP laban. At maraming salamat po sa mga nakaboto na po na ating mga kabayan. Thank you po. At wag po tayong mawala ng pag-asa tsak po na meron naman pong katarungan. Alam naman po natin na hindi naman po natutulog ang nasa itaas, mga kabayan. At hindi naman po ipag-aadya na maghari talaga totally ang kasamaan sa ating bansa. Shoutout din po. Thank you rin po sa mga biyayang pinagkakaloob nyo po sa inyong likod. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hercio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Reyes, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris ng United Arab Emirates, ako si Pilam
Si Annie Joe, maraming salamat po sa inyo pong mga biyaya, mga pinagkakaloob po, mga kabayan. Thank you po. At siyempre po sa mga nakagusto po ng Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At siyempre po yung dasal at panalangin po na maingatan po ang dating Pangulong Duterte makabalik po sa ating bansa sa lalong mabilis at ang pag-iingat din po sa Vice President na napakarami pong nagpapabagsak. Maingatan po sana sila. Thank you po mga tambay. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Laban pa rin po tayo, laban. At meron naman pong darating na liwanag po para sa atin, lalong-lalo po sa mga gumagawa ng masama. Hindi po sila magtatagumpay. Pilitin po natin. PDP laban po. Solid po tayo mga kabayan. Thank you po. Ingat po tayo. Bye-bye.